Kamusta mga ka-LM? Welcome back sa aming channel. At dahil pinaniniwala ang nagdudulot ng swerte sa bagong taon ng sticky rice cake, tayo ay gagawa ng sapin-sapin na kilala sa makulay na layers at matamis na lasa nito. Tara, simulan na natin. Una, i-grease ng coconut oil ang isang 8 inches round pan at ilagay ito sa refrigerator. Sunod sa isang malaking bowl, pagsamahin ng glutinous flour and rice flour, condensed milk, at 2 cups coconut milk. Haluin ng mabuti hanggang sa maging makinis at walang buo-buo. Saka hatiin ang butter into 3 equal portions. Maglagay ng langka flavoring at yellow coloring sa unang bahagi. Gamit ang whisk, haluin ito ng mabuti hanggang sa magpantay ang kulay. Sa ikalawang bahagi ay magbuhos naman ng ube flavoring at haluin din ng mabuti. Saka, ibuhos ang lila na butter sa pan at i-steam ito ng 10 minutes. Habang naghihintay na mag-set ang kakanin, ay gawa naman tayo ng latik. Sa isang kawali ay ibuhos dito ang isang tasa ng coconut milk at pakuluan ito. Pagkatapos ng 10 minuto ay haluin ang puting butter bago ibuhos sa pan at i-steam naman ito ng 15 to 20 minutes. Balikan naman natin ang pinapakulo nating coconut milk. Kapag magsimulang maghiwalay ang mantika sa coconut milk, ay haluin at kudkurin ang dumikit sa kawali para maiwasang masunog at mapanatiling pantay ang pagtusta sa coconut curd o latik. Pagka golden brown ay strain ito. At ang panghuli, haluin din ang dilaw na butter bago ibuhos at i-steam ng 20 minutes o hanggang sa lumabas na malinis ang itinusok na toothpick dito. Para sa karagdagang lasa, gagamit tayo ng dahon ng saging. Idaan ito sa apoy at punasan ng damp na paper towel bago gamitin. Palamigin ng bahagi ang lutong sapin-sapin. Iran ng kutsilyo ang gilid ng pan, ipatong ang dahon ng saging dito at flat woven basket, saka i-flip upside down. I-slice ang kakaninang kutsilyo na binalot sa saran wrap. Hindi masyadong makinis ang ibabaw pero huwag mag-alala at matatakpan naman ito ng latik na topping. I-spread out lang ng mabuti ang latik. Saka itrim ang sobrang dahon ng saging sa may gilid-gilid ng woven basket para mas presentable. At ayan, stunning at mouth-watering na sapin-sapin, isang tunay na Pinoy kakanin classic. Subukan nyo itong recipe at ibahagi inyong mga gawa sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang masasarap na Filipino recipes. Maraming salamat sa panonood at happy cooking!